Hindi lahat ng pinto ay may kandado. Minsan, may mga pinto ang hindi mo nakikita pero bukas na. At pag nagkataon, ikaw ang nasa maling panig ng daan. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Kay. Nakatira ako sa Manila at 27 years old na pala ako. Working ako sa isang BPO. Okay naman ang buhay ko. Stable, may sariling condo unit, may kotse, kahit hulugan, may konting ipon, at kahit papaano, wala akong masyadong iniinda sa katawan o problema sa pamilya. Pero kahit gaano ako ka-okay sa panlabas, may isang parte sa buhay ko na pakiramdam ko kulang. Hindi ko alam kung depression ba to o sadyang may butas lang talaga sa kaluluwa ko na hindi ko maintindihan. Minsan, gigising ako parang may mabigat sa dibdib ko na parang may nakasakay sa akin. Wala namang nangyayari sa akin na traumatic, wala rin akong iniiyakan. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog ng maayos. May gumigising sa akin sa 3:00 ng madaling araw, palagi. Oras na yon ng gising ko, kahit pagod na ako. Hanggang sa niyaya ko ng pinsan kong si MJ na magbagyo kami. Sabi niya, mag-relax ka muna Kay, mag-relax tayong dalawa. Baka doon mo mahanap ang sagot sa nararamdaman mo or doon mo mahanap ang love life mo. At dahil long weekend naman at wala akong pasok, nag-oo ako at sumama ako. Sa unang araw, sobrang saya namin. Ang lamig ng hangin, ang sarap ng kape sa Session Road, ang ganda ng view sa Mines View Park. Pero habang tumatagal kami roon, mas nagiging iba yung pakiramdam ko. Lalo na nang mapadpad kami sa isang maliit na tindahan sa gilid ng Baguio Market. Doon namin nakilala si Manang Elisa. Matanda siya, kulubot na ang balat, pero matalim ang mga mata niya. Nakatitig lang siya sa akin habang kumakain ng strawberry taho. Bigla siyang lumapit sa akin at sinabing, Marami kang dalang hindi sayo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya, napatawa pa nga. Akala ko nangangarap lang siya or nagpapanggap. Pero hindi siya tumigil. Binuksan mo ang sarili mo kaya pumasok sila. Dagdag pa niya. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko pa sinasabi sa kanya kahit ano. Pero parang alam na niya. Sabi niya, manggagamot daw siya. At may dala daw akong hindi ko maintindihan. Mga espiritong hindi makatawid. Mga alaala na hindi akin. Mga puot na naipasa sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero gusto ko sanang tumanggi. Pero parang may nagtulak sa akin na sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa isang bahay malapit sa Dominican Hill. Oo, malapit sa Diplomat Hotel. At doon ako nagsimulang maniwala sa hindi ko nakikita. Pinaupo niya ako sa isang bilog na may asin sa paligid. Pinahawak niya ako ng kandila. Tapos pinapikit. Sa una, parang wala naman. Pero nang bigla niyang binigkas ang isang dasal sa Ilocano, biglang bumigat ang yung katawan ko. Para akong nilunod sa loob ng sarili kong katawan. Hindi ako makagalaw. Ang lamig ng paligid pero pawis na pawis ako. Naramdaman ko na parang may mga kamay sa balikat ko. May bumulong sa tenga ko. Huwag mo akong palayain. Sumigaw ako, ngunit wala akong boses. Pero naririnig ko sila. Lalaki, babae, matanda, at bata. Parang multo na nakaraan na hindi akin. Nakita ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko alam. Nakasuot ako ng damit na parang sa lumang panahon. May dugo sa kamay ko. May babae akong hinahabol. Umiiyak siya. Tapos biglang lumiwanag. Bumalik ang aking ulirat. Umiyak na ako. Napaluhod ako sa sahig at nanginginig. Sabi ni Manang Elisa, isa raw akong bukas. Bukas na enerhiya ng patay. Sa alaala ng nakaraan, sa kaluluwang ligaw. Marami sa kanila sumasama sa mga taong katulad ko. Yung mga hindi aware na sensitibo sila. Na kahit anong linis ng buhay mo, kung hindi mo isasara ang sarili mo, papasukin ka nila. Hindi raw nila ako sinasaktan pero kinukontrol nila ako. Kaya pala hindi ako makatulog. Kaya pala minsan malungkot ako kahit walang dahilan. Kaya pala may mga panaginip akong hindi akin. Yung tumatakbo ako sa kagubatan. Umiiyak habang may sinasakal ako. Tinulungan ako ni Manang Elisa. Sinara niya yung bintana sa loob ko. Pero hindi raw ito permanente. Kailangan ko raw matutong magdasal. Magsindi ng insenso tuwing gabi. At higit sa lahat, matutong lumaban kapag may nararamdaman akong kakaiba. Kasi ang kaluluwa, madaling buksan. Pero mahirap isara kapag mali ang pumasok. Bago kami umalis, binigyan niya ako ng itim na tela na may mga sinulid na pula. Isuot mo to paggabi at huwag kang magsindi ng kandila ng walang dahilan, sabi niya. Pagbalik ko sa Maynila, doon ko na lang na-realize ang lahat. Gabi-gabi bago matulog, nagdadasal ako. Hindi ko na sinusuway ang katawan ko kapag pagod. Hindi ko na pinapabayaan ang sarili ko. Kasi minsan, hindi lang katawan natin ang napapagod, pati kaluluwa natin. At kung mahina ito, papasukin ka ng kung anong nandyan sa paligid mo. Hanggang ngayon, may mga gabi pa rin na nararamdaman ko sila. Pero hindi na ako takot, hindi na ako biktima. Dahil minsan, hindi sakit ang dahilan ng bigat na nararamdaman natin. Minsan, kaluluwa mo na ang sinisigaw na iligtas mo siya.